Direk, tudoy mo yung mga suntok kasi na parang hindi siya kitang acting lang. Tinutodo ko, yun nga siguro natamaan sa mata niya. Ito siya, ito. Yan. Halos pagbayaran daw ng kanang mata ni Rocco Nacino ang boxing match scene nila ni Suzuki sa Koreana para lang maging makatotohanan nitong lumabas sa kamera. Nauwi raw kasi sa totoong injury ang mga natamong suntok ni Rocco mula sa kaeksena. Galing ako sore eyes last week. So, kakagaling ko lang. So, habang nagre-recover ako, sumabak na kami agad sa taping na may fight scene. Kailangan maganda yung mga eksena. So, para mas maganda for camera effect. Medyo totoo yung sapak. Nag-sparring na talaga kami. Pero siguro hinuhook ko. Siguro pumasok yata sa yung mata niya dito. Kaya nakita mo yun na magayo yung niya dito. Ilang beses lang natamaan sa ulo. Since weak yung mata ko, since galing siyang sore eyes, bumigay yung ugat, pumutok yung ugat. So yan, nagkaroon ng dugo. Dahil sa nasabing mga suntok, ilang araw din daw apektado ang paningin ng young actor. Kaya may mga nag-aalala ng baka maging sanhito ng pagkabulag ng aktor kapag di naagapan. Tapos parang nag-swell yung dito ko. So medyo nag-worry ako kasi baka na-detach yung kung ano man na mangyari sa mata ko. For one day, parang medyo cloudy. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Rocco na malayo naman daw sa panganib ang kanyang paningin matapos na rin kumonsulta sa doktor. Pero sabi niya it'll just take time para mag-heal. Yung mga 1 week, 2 weeks. Matagal po talaga. May medication na nilalagay, tapos warm compress lang. So para actually, medyo gumagaling na ngayon sa ganyan lagay. Past few days, mas dark pa yung color niya. Sayang lang kasi sa taping, marami nang nasayang na eksena sa Koreana. So most of the time, nakayuko ako, nakatingin ako sa malayo para hindi makita. Despite what happened, wala naman daw sama ng loob si Rocco kay Suzuki at nauunawaan itong parehas lang silang nadala sa eksena. Papasensya talaga ako na ilang beses kay Rocco na siguro, maramdaman ako yung siguro yung kasalanan dun kasi hindi naman niya kasalanan yun eh. So sabi ko sa kanya, walang problema, walang kaso. Ganun talaga, accidents happen. Sana gumaling ako agad para mas mapaganda ko pa ang trabaho para sa inyo. But Rocco is 100% na dahil nag-report na po siya kanina sa Party Pilipinas. Samantala mga kapuso natin, mga taga-SC, you can be part of our Opinion Central about Pinoy and Liz Uy. Just post your comments on our Facebook fan page and we'll read some of them later on. And from one suntukan to another, ang kamao naman ni singer-composer Freddie Aguilar, paulit-ulit na lumapat sa muka ng Korean fan niya. Ang kwento ng dalawang kampo na tinatawag naming Freddie Aguilar. Panoorin niyo po. Dahil sa kanyang award-winning composition na Anak, patok sa iba't ibang bansa ang katha ni Freddie Aguilar, lalong-lalo na sa Korea. Binigyan ako ng Korea ng Lifetime Achievement Award noong 1998. Despite this recognition, paano nga ba nagawa ng singer na saktan di umano ang Koreanong dumayo dito sa Pilipinas para panoorin siyang mag-perform? Sinuntok ko talaga siya. Ang napuluhan natin isang kilay niya, kaya putok yung kilay niya. Nitong linggo lang nalathala sa tabloid na hataw ang di umano'y pananakit ni Freddie sa isang Koreano na naging customer niya sa Ca Freddy's, ang resto bar na pag-aari ng batikang singer at songwriter. Businessman siya. First time niya rito sa Pilipinas eh. Nagpunta kasi siya doon kasi idol niya si Mr. Freddie Aguilar daw. Paborito niya talaga yung anak kasi nga 'di ba yung anak nasali niya sa iba't ibang version. So nung sasalang na si Mr. Aguilar saka yung anak niya, ayun, ni-request niya na kantahin yung anak. So, hindi nakanta yung anak. Nagbigay siya ng tip. So gusto niyang bawiin yung tip. Kaagad namang umalma si Freddie sa bersyon ng kwento ng managing editor ng Hataw. Sabi, kinanta namin yung anak. Kinanta namin yung anak. So hindi ko alam kung ano yung pinag-iimbento niya na nagbayad siya. At yung 1K niya, napakaliit nun kasi may mga customer kami dito nagbabayad ng 10,000 para lang sa anak. Tapos kung tumugtog, may sumisigaw. Tapos may humampas sa lamesa. Nakita ko siya, biniro ko pa siya. Oh, tol, just relax. Ang kwento kasi
pinukpok niya yung table. Kaya parang nag-create siya ng ingay eh. Tapos na yung show. Hindi, bihis na ako sa likod. Tapos may tumakbo sa akin. Sabi niya, nagkakagulo. Kanina pa to, nagkakagulo pa hanggang ngayon. Yung Koreano, nagwawala. Nakatalikod siya eh. Pagharap niya, ayun na, sinapak na daw siya ni Mr. Aguilar dito yata. Sinuntok ko talaga siya. Sabi ko, I told you not to make trouble in my place. Ang napuruhan niya isang kilay niya, kaya putok yung kilay niya. Hindi ako nagre-react nung kami lang doon. Nag-react lang ako nung patapos ng show na lahat daw nung waitress namin, halos pinaiyak na. Tapos yung security guard namin, ginanon sa mata, tinusok sa mata, nalaman ko lahat yung kwento. So, siyempre, umiral na yung pagkalalaki ko rin. Nag-rescue naman yung mga kaibigan niya. Kaya lang nga naawat kasi kasama niyang Pinay, dinaganan siya para wag na siya mabugbog pa. Tapos may pulis, tapos inawat kaagad kami ng pulis. Ayun na, tapos na. Tapos sa kalasingan niya, bumagsak na siya. Binuhat siya ng mga pulis, dinala sa patrol car. Yun ang ending nun. Kinabukasan, umalis na siya. Kasama niya yung Pinay. Pupunta na lang daw siya ng Macau para doon na lang maglaro. Sabi niya, wag na lang. Ilalagay ko na lang sa internet kung ano yung... Sabi niya, this is the gift from my idol. Tinuro niya yung pasa niya. Pero kung masyado siyang arogante at bastos siya, na pagbigay niya ng pera, gusto niyang kantahin kaagad yung kanta niya, dapat wag siyang pupunta sa live music. Magpatugtog na lang siya ng jukebox o CD sa bahay niya. Kasi hindi pwedeng, siya, diktador? Ano siya? Pag-aari niya ako? Susunod na. May days pa rin na hanggang ngayon iniiyakan ko. Kasi masakit. Sobra. Claudine at Raymart sa kanilang kauna-unahang panayam matapos sa mga intrigang sunod-sunod na ibinato sa mag-asawa. Ang kanilang eksklusibong pahayag. Susunod na.